Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Exactly 9:30 ay tayo po ay magpapasimula na, kaya kung may gagawin pa po tayo, gawin na natin para po mamaya-maya tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagsamba. Kaupo ko lang 9:30. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sama-sama nang magpapasimula para po sa ating pagsamba ngayong umaga. Kaya manatili na po tayo sa ating mga kanya-kanyang upuan at tayo po ay manatili sa diwa ng pagsamba. Tayo po ay magdidili-dili habang tumutugtog po ang ating isla. Inaanyayahan po ang bawat isa na magsitayo o magsiparito kayo. Tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo ay bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Processional Kabanal-Banalan.
Tayo po ay sama-samang manalangin. Kabanal-banalan naming Diyos na nasa langit, pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-iingat, pagsama sa buhay ng bawat isa ng mga nagdaang araw. Salamat sa iyong walang hanggang kabutihan, O Diyos. Kulang ang mga kataga ng pasasalamat kung aming pong titignan ang lahat ng iyong ginagawang kamanghamanghang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya narito po kami, O Diyos, muli itatanghal po namin ang iyong banal na pangalan sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba ngayong umaga. Subalit, bago po kami magpatuloy, O Diyos, ng aming pagsamba, ng aming mga pananalangin, kami ay lubusang nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Amin pong ibinubukas sa inyo ang aming mga puso, O Diyos. Ano man pong karumihan ang iyong nakikita na nilalaman po ng aming mga puso, sanhi ng aming mga nagagawang kasalanan, laban sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Gawa man po namin ito sa aming mga kilos, sa aming mga pananalita, sa aming mga saloobin, O Diyos. Patawad. Patawad po, O Ama. Pakalinisin niyo nga po kami ng iyong banal na dugo na umagos po sa Kalbaryo upang walang maging hadlang ang aming pagsamba ngayong umaga. Upang ang lahat ng aming mga dadalhin na pagpupuri sa iyo, O Diyos, ay makarating sa inyo, O Ama. Salamat sa katiyakan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Hindi lamang po ninyo kami pinapatawad, O Diyos, kundi nililinis pa po ninyo kami sa lahat nga po ng aming mga kalikuan. Kaya muli nga po, ngayong umaga, bilang iyong mga anak, sama-sama na naman po kami na makakadulog po sa inyo. Amin pong dinudulog sa inyo ang aming gawain, Father God, ang aming mga pag-aawitan, ang aming mga pananahimik sa aming mga upuan, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga ito. Ang aming mga pakikitalamitam sa aming mga kapatiran. O Diyos, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin na maging kapakipakinabang ang lahat ng aming mga bibigkasin, O Diyos, sa aming mga kapatiran. Sa aming pagkakaloob, O Diyos, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Makita po namin, O Diyos, ang iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Ang iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Na sa aming pagkakaloob ay aming lamang pong ibinabalik sa inyo ang iyong walang hanggang pagpapala sa aming mga buhay. Higit sa lahat, O Diyos, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, ang iyong lingkod na iyong itatayo sa aming kalagitnaan, O Diyos, ang aming Pastor John Day, pagpalain niyo po ang kanyang buong katauhan. At nawa ang lahat ng mga salitang mamumutawi sa kanyang mga labi, aangkinin po namin, O Diyos, na kayo ang siyang nangungusap sa bawat isa sa amin, upang ang lahat ng aming maririnig, Father God, hindi lamang po namin ito marinig, kundi mailagay po ito sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, O Diyos, at aming maipamuhay sa aming paglakad sa magulong sanlibutan at makita sa buhay ng bawat isa sa amin
na kami ay yung mga anak, na kami ay nagliliwanag, nagniningning sa mga taong hindi pa po tumatanggap sa inyo. Magamit niyo po ang bawat isa sa amin, Father God. Ano pat, O Diyos, ang buong kabuuan po ng aming pagsamba ngayong umaga, sa iyo na po namin iniaalay. Dalangin din po namin ang mga kapatiran po namin na wala pa po sa aming piling. Dalhin niyo po ang kanilang mga hakbangin upang sila man po ay aming makasama sa aming pagsamba ngayong umaga. Sa iyo na po namin itinataas at pinagkakatiwala ang buong kabuuan ng aming pagsamba ngayong umaga. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang ibig namin, kapayapaan mo, nasang tanggapin. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating babasahing tugunan at manatili po nawa sa atin ang diwa ng pagsamba. Pagpupuri sa Panginoon sa buong buhay, matatagpuan po sa Awit, chapter 34, verses 1 to 9. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin kaniyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Tayo pong lahat, matakot kay Yahweh, kayo ng Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Namay parihatin, ang anak at iyong magiliwin. Ayaw sa harapin, kailanman ay dakila. Walhati. Ngayon po, ay dadako na po tayo sa ating pagbabatian. Tinatawag po ang prayer and praise team. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo, kalwalhatian niya, o mahal kita sa Panginoon. Minsan po, wait na, o mahal kita, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo, kalwalhatian niya.
O mahal kita sa For the last time, let's sing O mahal kita. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Hey, good morning po sa bawat isa. Yan. Parang hindi masyadong mainit ngayon, ano? Ayan. Okay, so tayo po ay muli nandito sa ating bahay-sambahan para sama-sama na sumamba sa ating Panginoon. Ayan, so parang hindi balance yung ating church. Parang lulubog dito sa right side ko. Anyway, so tayo po ay aawit sa Panginoon ngayong umaga para ipahayag ang ating pagkilala sa kanyang kadakilaan. Yan bilang kapahayagan ng ating pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat sa ating Panginoon. So yung una po nating aawitin ay Langit. Ayan, Langit. Ang title po nito. So siguro ay memorize to ng karamihan sa atin. Ano? So, yan, sabay-sabay po tayo na sumamba sa ating Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, dakilaan ng Diyos na Hari, ating ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa sa alin ng mga lahi, sa alin mang mga lahi. Kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos.
aming inasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo ay maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, Sa lahat ay iyahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilan ng Diyos na Hari, ating ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay iyahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Minsan pa pupurihin ka, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay iyahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Amen. Ayan. Pagod ako. Pero masarap po, no? Masarap na umawit sa ating Panginoon. Sana yung ating pagsambit ng mga salita po, no, ng mga awit na ating kinakanta, ay ariin natin, no, na ating pagkilala sa kapangyarihan, kadakilaan, at pag-ibig ng ating nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. So patuloy po natin na awitan ang ating Panginoon. This time ay umawit po tayo ng isang marahang awitin at pwede nating ariin na panalangin. Yun po ang ating susunod na aawitin. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Ako ay narito
dahil sa biyaya mo. Habang buhay nagpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ng iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian,
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Lord Heavenly Father, salamat Panginoon sa mga awit Panginoon na amin pong nagamit para sa amin pong munting paraan ay maipahayag Panginoon namin ang pagkilala namin sa inyong kadakilaan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong walang katumbas na pag-ibig Panginoon sa amin. Nawa Panginoon, sa amin pong patuloy na pagsamba sa inyo ngayong umaga ay makita mo Panginoon yung aming puso na walang ibang nais Panginoon kundi yung masamba kayo sa Espiritu at sa katotohanan dakilang Ama. Kaya we pray na patuloy mo kami, Lord, na siyasatin, patuloy mo kami, Panginoon, na ihanda, Panginoon, sa pakikinig at pagsunod, Panginoon, sa mga aral mo sa amin. At katulad pa, Panginoon, ng aming mga naunang ipanalangin, we pray sa katagumpayan, Panginoon, ng aming pagsamba ngayong umaga, ng aming gawain, Panginoon, nawa nga po ay lahat ng aming gagawin sa umaga po na ito ay makapagdulot ng kaluguran sa inyo pong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon sa biyayang pag-aawitan. Nais ko lamang pong magpatotoo sandali. Habang humihinga ng konti si Pastor, si John Dave. Alam naman natin yung ating Pastor, strike anywhere. Kanina, sabi ni Kuya Gilbert, bata pa si Kuya Gilbert, hindi katulad ko, pero napapagod na siya. Ako ay, sa kaalaman po, kabatiran ng bawat isa, ako po ay 68 na sa July. So, sa edad ko pong ito, ang dami ko pang nais gawin. Pero ang nakakahadlang na ay ang kalakasan ko. Maiiyak tuloy ako. Lalo po ngayon sa Pasig, alam naman natin yan. Ang dami kong nais gawin. Ano po ang nais kong ipahatid sa inyo sa umagang ito? Kayo na mga bata pa at malakas pa ang katawan, gamitin po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ministry na nais niya, nagampanan natin. Hanggat may lakas po tayo. Kaya yun po ang lagi kong panalangin kay Lord. Bigyan niya pa ako ng kalakasan upang ang nais pa niya na gawin ko, magawa ko unti-unti. Challenge ko po sa bawat isa sa atin, hanggat kaya po natin, hanggat may lakas po tayo, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, lalo higit kung ano yung nais na ipagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ngayon po ay inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po ng banal na kasulatan at magpapatuloy na po ang ating Pastor J.D. Angeles sa mensahe mamaya at nawa manatili po sa ating kalagitnaan
sa pakikinig ng mensahe, yung diwa ng pagsamba. Kung kayo po ay may dalang mga banal na kasulatan, ay sabay-sabay nating tunghayan ang teksto natin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Sa sulat po ni Mateo sa chapter 13, verses 44 hanggang 46, ay ganito po ang ating matutunghayan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning po. Sa araw po na ito ay tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagbubulay-bulay ng sinasabing 5 kingdom parables na atin pong siyang magiging lesson din sa vacation Bible School. At sa umagang ito, tayo po ay tatalakay sa ikalawang bahagi. No? Ang atin pong paksa ay pinamagatang walang katumbas na yaman ang kahariang dapat nasahin ng lahat. Or sa English, the treasure above all, a kingdom worth desiring. Sino po rito yung nakapanood sa Netflix dati ng Money Heist? Napanood nyo na po ba yung Money Heist? Baka yung napanood nyo yung Korean, ano ba yung bago? Korean ba yung una? May bagong adaptation, di ba? Ano nga yun? Korean. Tapos may sumunod na adaptation, no? Well, inintay na lang natin sa Pilipinas. Baka may Money Heist din. Kung napanood nyo ho yung Money Heist, kukwento ko lang saglit. Ito ay isang palabas kung saan kanilang pinasok yung parang reserves ng pera. Kumbaga sa ating bansa, ito yung central bank. No? Sa palabas na Money Heist, sila po ay pumasok sa isang parang central bank. At akala ng mga authority ay gusto nilang i-rob, nakawin yung mga pera na nandoon. But in contrary, ang ginawa ng mga nag-rob o yung mga pumasok doon sa bangko, instead of getting all the monies, ang ginawa nila, nag-imprenta sila ng mga pera. No? Hindi ko alam kung magkaiba yung plot, no? Nalimutan ko na kasi matagal na yung palabas. But doon sa story, both of the stories ay nagtagumpay sila na mailabas ito. And hindi ko sinasabi na this is a good thing na gawin ng mga tao. But kung mapapanood nyo, hindi ko nasasabihin na kasi baka ma-preempt ko, papanoorin ninyo, meron siyang behind the story. May lesson. Ano yung kanilang gustong mangyari. Why they went to the bank and medyo may drama din yung palabas na iyon. Sa Pilipinas, ay kilalang-kilala yung kwento ng Yamashita's Treasure. Ano po yung Yamashita? Yung nawawala daw ng mga, yung naiwan na kayamanan ng mga Japanese. Kung manonood kayo na iba't ibang mga palabas, Jessica Soho, Rated K, ano pa ba yung mga documentaries? No? Up until now ay mga kwento pa din ito. No, totoo nga ba talaga ang Yamashita's Treasure? At nung mga nakaraang taon, narinig nyo rin ba yung Taliano Gold? No? Alam nyo ba yung Taliano Gold? Kung meron ba talagang Taliano Gold na nawawala?
or hindi pa nahahanap. These are all treasures, mga bagay na valuable. Kayo po ba, anong mahalaga sa inyo? No, mga material things. Alahas, sinong mga naka-gold dito? Gold, white gold, ano pa ba? Necklace, hikaw. We have different valuable things in life, no? Marami tayong mahalagang bagay. Cellphone, sino dito yung may mga naka-iPhone? iPhone 17 Pro Max, 256 gig. May ganun ba kayo? Fully paid, hindi installment fully paid. These are material things na valuable sa mga tao. Ngayong umaga, titignan natin ang sabi dun sa ating paksa, a treasure above all, a kingdom worth desiring. Ibig sabihin, ano raw yung kayamanan sa lahat ng ito? Ano yung pinakamahalagang kayamanan na atin pong pag-aaralan? Sabi nila, likas daw po sa tao ang maghanap ng kayamanan. Totoo po ba yun? No? Likas ba yung sa tao na maghanap ng kayamanan? No? Lalo sa panahon natin na napakahalaga ng salapi. Hindi kayo makakabili ngayon ng walang salapi. Unless naka-credit card kayo. Sinong cashless na rito? Nakabili ba kayo ng taho na gamit nyo debit card? Kaya punta kayo sa palengke. Pagbilan nga po ng kangkong, 10 piso, pero pakitap na lang po. Ganon. Hindi pa pwede, di ba? Pero hindi ako nagpo-promote ng bangko dito kasi si Ate Noms, di ba? Joke lang. May mga bangko ngayon na nag-a-allow ng mga cashless transactions sa yung mga QR. Uso na yung QR ngayon. Nagko-QR po ba kayo? Uso na yung QR. Marami ng mga cashless transaction kahit sa mga palengke. Again, likas sa tao ang maghanap ng kayamanan. Mula noon hanggang ngayon, yun daw pong ating mundo ay umiikot sa paghahanap ng mas mahalaga. Again, umiikot ang mundo sa paghahanap ng mas mahalaga, yung mga sigurado at kapaki-pakinabang na bagay. Maging ito man ay pera, ari-arian, titulo, even yung mga positions, securities, yung kasikatan at maging kapangyarihan. Maraming desire ang tao, marami siyang gustong makamit noon hanggang ngayon. Again, this is not just material things, but pati daw po yung kapangyarihan. Bakit kapag halalan ay napakaraming gustong tumakbo? Gusto rin nila ng kapangyarihan. Gusto rin ng iba ay sikat. Meron silang katanyagan sa buhay. Ngunit sa kabila daw po ng lahat ng ito, bakit marami pa rin yung mga sabihin na nating mayayaman na nakakaramdam ng malaking kakulangan? May kakilala ho ba kayo na sobrang yaman? Ibig sabihin, pag sinabi hong mayaman, yung tipong pagka nagkasakit, hindi mauubos ang savings Sabi nila, yung mga middle class daw ay hindi pa raw mayaman yun, Jack Eden. Kasi daw po yung mga middle class, pagka nagkasakit, halos maibenta na rin yung kanyang mga ari-arian. Hindi pa daw mayaman yun. Yung mayaman ay talagang wala ng kakulangan sa lahat. Pero sabi sa kwento, sabi ng mga iba, meron daw pong mga sobrang yaman na, pero nakakaramdam pa rin ng malaking kakulangan. There is an emptiness sa kanilang buhay. Bakit marami pa rin ang maraming naipon, ngunit kulang sa kapayapaan, kahalagahan ng buhay at pag-asa? Ibig pong sabihin, meron pong mga tao na ubod ng yaman, pero wala pa rin silang fulfillment sa buhay. Hindi pa rin sila panatag at meron pa rin silang nararamdaman na kakulangan sa buhay. In Matthew 13 na atin pong pinagbubulay-bulayan, nagkwento si Jesus ng 2 maikling talinhaga. In fact,
yung unang talinhaga ay isang verse lang. Yung ikalawang talinhaga ay 2 verse. Napakaikli lamang nito. Simple ngunit napakalalim. Upang ipakita na may isang kayamanang walang kapantay, walang katumbas at walang kapalit. Ano daw po ito? Ito daw po yung kaharian ng Diyos. Uulitin ko po, ipinapakita ng 2 talinhaga na ito na merong pinakamas mahalaga sa lahat ng bagay. Walang katumbas, walang kapantay at walang kapalit. Ito po ang kaharian ng Diyos. Balikan ulit natin yung verses. Babasahin ko po ulit. Total maikli lamang ito. Matthew 13:44-46, ang sabi, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang natatagpuan sa isang bukid. Nang matagpuan ito ng isang tao, muli niya itong itinago at sa kagalakan ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Muli, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang napakahalagang perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, sa umagang ito, tignan natin ang ilang mahalagang bagay sa mga tekstong ating pinagbubulay-bulayan. Una po, tignan natin yung kaharian ng Diyos ay tunay na kayamanan. Again, may 2 talinhaga dun sa atin pong pinagbubulay-bulayan. Yung first na parable, ang sabi, ang tao ay hindi naghahanap ng kayamanan, ngunit natagpuan niya ito. No, ang sabi dun sa kwento, merong kayamanang natagpuan sa bukid. Ibig sabihin, nakita niya lang, hindi niya hinahanap. Nung natagpuan niya, tinago niya, at ipinagbili niya yung lahat ng kanyang ari-arian, at kung saan niya natagpuan yung kayamanan, binili niya po yung bukid na iyon. Again, yung una pong nakahanap, ay hindi niya intentionally naghahanap ng kayamanan. Yung ikalawa, ay isang mangangalakal. Alin po ba yung mangangalakal? Yung naghahanap ng treasure, no? Etong mangangalakal ay sadyang naghahanap. At sa huli, ay nakakita siya ng isang perlas na higit sa lahat. Ibig sabihin, para sa kanya yung perlas na ito ang pinakamahalaga at pinaka-valuable niyang nahanap sa kanyang buhay bilang isang mangangalakal. Mga kapatid, ipinakikita nito na iba-iba po ang paraan ng Diyos sa paglapit sa tao. Yung iba, hinahanap ang Diyos, hinahanap yung kanyang kaharian, nahanap nila. At meron namang mga tao na hindi nila hinahanap, pero dumating sa kanila. Meron pong isang katotohanan tayong makikita. Bagamat magkaiba ito, tandaan natin kapag ang kaharian ng Diyos ay atin pong natagpuan, lahat po ng mga bagay sa ating buhay ay nagiging pangalawa. Again, pag natagpuan na natin yung pinakamahalaga sa ating buhay, yung kingdom of God, yung lahat ng bagay sa ating buhay nagiging secondary na lamang sapagkat natagpuan natin yung pinakamahalaga sa ating buhay. Again, hindi po sinasabi ni Jesus na masama yung kayamanan ng mundo. Hindi naman pwedeng pag natagpuan na natin si Jesus ay okay lang, wala na kaming pera kasi si Jesus sapat na araw-araw. Okay lang na wala kaming kinakain. Hindi po masama yung kayamanan ng mundo. Ngunit malinaw ang sinasabi sa atin ng parable na ito. May kayamanang higit pa sa lahat ng maaaring ibigay ng mundong ito. Yung kaharian po ng Diyos, tandaan natin, ay isang bagay na hindi po mananakaw sa atin. Sino rito yung may malaking pera? May malaki, ay wag niyo, baka pag nagtaas pala kayo ng kamay, baka utangan ko kayo eh. Sino yung malaking pera dito? Nasa bangko ba? Nasa GCash? Nasa ilalim? Meron pa ba kayong baul sa bahay? Nasa tubig? Pwede ba yun? Meron ba kayong kayamanan dyan? No?
sa bangko, alam namin ngayon, tumaas na yung, ano yun? PDIC insured, 1 million na. Dati, 500,000 lang. Ibig sabihin, pagka nag-invest kayo sa isang financial institution, bawa nag-invest kayo 1.5 million, na-bankrupt, no? Ang recoverable nyo na lang na pera hanggang 1 million. Yung 500 ay wala na. Hindi nyo na basta-basta makukuha. O hindi, mag-invest pa rin kayo sa bangko. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Kahit yung nasa bangko ay pwedeng mawala, no? Sino rito yung may mga nakaranas nung yung nabawasan ng credit sa bangko, tapos galit na galit kayo? Yung bangko na yun, ang daming glitch. Buti na lang, hindi namin bangko ni Ate Noms yun. Buti na lang, hindi sa amin yun. Yung bangko na yun, daming glitch. Nawawala yung pera namin. Okay sana kung nadagdagan, no, Jack Eden, ano? Minsan kahit mga bangko, nagkakaproblema. Mga kapatid, yung pera natin ay pwedeng manakaw. Meron tayong mga treasure sa buhay na kinakalawang, pero itong kaharian ng Diyos ay hindi kailanman mananakaw, hindi kailanman kakalawangin at hindi kailanman mauubos. Sa tigit sa lahat, hindi ito mawawala kahit po sa kamatayan. Ito po ay isang kayamanang may pakinabang, hindi lamang sa panahon na ito, kundi magpasawalang hanggan. Ikalawa, nais nating tignan ang tunay na kayamanan ay natutuklasan sa pagkakakilala kay Kristo. Again, yun pong tunay na kayamanan ay atin pong matutuklasan sa pagkakakilala kay Kristo. Ano po ba yung kaharian ng Diyos? Kanina pa natin pinag-uusapan, no, natagpuan nila yung kaharian ng Diyos, yung pinakamahalaga. Ano ba ito? Hindi lamang daw po ito isang lugar sa langit. Again, this is not just an eternal place. Hindi lamang ito tumutukoy sa langit. Hindi lamang ito sa hinaharap, no, yung future na pag tayo ay namatay, nasa kaharian tayo ng Diyos. Kundi ang ibig pong sabihin ng kaharian ng Diyos, ito po yung pamamahala ng Diyos sa ating buhay ngayon sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito po yung reign and ruling of our Lord sa ating mga buhay. Kapag ating natagpuan ang bagay na ito, nararamdaman natin na ito yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay sa mundo. Sa parehong talinhaga, ang kayamanan at yung perlas ay kumakatawan kay Kristo mismo at sa buhay na kasama siya. Again, ito ay kumakatawan kay Kristo at yung buhay na kasama siya. Kapag pong ating natagpuan si Kristo, natatagpuan natin yung ating kapatawaran. Kay Kristo lamang po tayo makakaranas nito. Pag natagpuan natin si Kristo, ang sabi, meron tayong bagong buhay at bagong pagkatao. We have our new identity sa ating Panginoon. Kapag natagpuan natin si Jesus, nagkakaroon tayo ng layunin sa ating buhay at yung pag-asang hindi kayang ibigay ng mundong ito. In Philippians 3:8, ang sabi ni Apostol Pablo, itinuturing kong basura ang lahat alang-alang sa higit na dakilang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Si Apostol Pablo, nakita niya, natagpuan niya yung pinakamahalaga sa kanyang buhay. In fact, kahit po pahirapan siya, kahit makaranas siya ng pagkakulong at pagpapahirap, nandoon yung kanyang satisfaction sa buhay, naroon yung kanyang kaligayahan, naroon yung kanyang seguridad at pag-asa. Mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa relihiyon, kundi sa isang buhay na relasyon sa hari ng kaharian. Kapag natagpuan natin yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at ating tagapagligtas, hindi ito mawawala sa ating mga buhay. Kapag natagpuan natin yung ating relasyon sa Kanya, ito yung nagbubunsod sa atin na yakapin at ito yung ating maging pangunahin sa ating buhay.
Ikatlo, ang kaharian ay walang katumbas, ngunit napakalaki ng halaga. Sa dalawang parable, may isang katotohanan doon, no? Pareho nilang natagpuan yung pinakamahalaga. Again, pareho po nilang natagpuan yung pinakamahalaga. Ano yung ginawa nila? Pareho po nilang pinagbili. Iniwanan nila yung mga bagay na meron sila pagkatapos nilang matagpuan yung pinakamahalaga. Hindi po naging automatic na libre yung kaharian. Pero sulit nung kanila itong natagpuan. Kasi nung nakita nung isa, nakita niya yung kayamanan, anong ginawa niya? Binenta niya yung kanyang mga ibang bagay sa kanyang buhay. At ang binili niya, yung bukid kung saan niya natagpuan yung kayamanan. Ipinagpalit niya yung napakaraming bagay para doon sa pinakamahalaga. Hindi tayo binibili ng Diyos gamit ang ating mga mabubuting gawa at pagsisikap. Again, it is not because of our good works and yung ating mga ginagawa sa buhay. Ngunit yung ating pagsunod kay Kristo ay makikita natin na mayroong kapalit. Kung titignan natin, it represents yung ating sarili. Before, nung wala pa tayo sa ating Panginoong Yesus, tayo yung nagde-decide ng ating buhay. Pero simula nung tayo ay nakakilala, lagi nating sinasabi, Panginoon, ano yung nais mo sa aking buhay? Hindi na yung ibang bagay na ating ginagawa ngayon yung ating prioridad. Nagbabago ito nung tayo po ay nakakilala sa Diyos. Nawawala yung ating mga maling adikain. Hindi dahil kulang ang kaharian, kundi dahil ayaw ng Diyos na mayroon siyang kahati sa ating puso. Again, sa simula na tayo ay nakakilala sa Diyos, dapat po siya na yung ating top priority sa ating buhay. Ang tanong ay hindi magkano yung halaga ng kaharian na sinasabi rito sa atin pong parable, kundi ang tanong sa atin mga kapatid, ano po yung handa ninyong isuko upang mapasa inyo ang kaharian ng Diyos? Ano yung nais nyong isacrifice? Ano yung mga bagay na gusto nyo nang iwanan upang inyong bigyang prioridad ang ating Panginoon? Ikaapat, makikita natin na ang pagsuko ay hindi pagkawala, kundi isang kagalakan. Mapapansin natin ang isang mahalagang salita sa talinhaga, no? Yung salitang sa kagalakan. Ipinagbili niya ang lahat. Ibig sabihin, nung nakita niya yung kayamanan na ito, hindi niya ipinagbili kasi, kailangan ko kasing kunin yun eh. Kailangan ko kasing bilhin. Kailangan kong maghanap ng kaya kong ibenta para makuha ko yung bukid na ito. Again, because dun sa kanyang kagalakan, hindi po sapilitan, hindi mabigat sa kanyang loob at hindi ito o wala itong panghihinayang sa kanya. Mga kapatid, kapag nakita natin ang tunay na halaga ng kaharian, ang pagsuko ay nagiging kagalakan at hindi ito nagiging sakripisyo. Marami pong Kristiyano ang nabubuhay na para bang kapag sila po ay sumusunod sa Panginoon, pakiramdam nila, lugi naman ako sa pagsunod sa Diyos. Sayang yung kabanalan, no? Grabe naman tong mga ministries ko, parang pabigat na lamang. Minsan ba naramdaman yon yung parang lahat ng ating ginagawa ay nagiging routine, nagiging sapilitan na lamang, no? Napakabigat. Pero tandaan natin, once na maramdaman natin o matagpuan natin yung kingdom of God, yung kanyang paghahari sa ating buhay, yung ating pong mga ministeryo ay hindi nagiging isang mabigat na bagay sa ating buhay. Mga kapatid, malinaw sa salita ng Diyos, hindi po tayo kailanman lugi sa ating pagsunod sa Kanya. Ang mundo ay maaaring mangako ng mga kaligayahan ng buhay,
ngunit ang kaharian lamang ng Diyos ang nagbibigay ng ganap at pangmatagalang kagalakan. Ikalima, ito po yung huli. Tignan po natin yung hamon sa ating buhay. Sa panahon natin ngayon, mas pinapahalagahan ng mga tao yung bang mabilis ang kita, no, mabilis na pag-asenso, panandali ang aliw, o mga bagay na instant sa ating buhay. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, mayroon pong isang kayamanang higit sa lahat ng mga bagay na ito. Ang tanong sa atin, ano po ba yung hinahabol ng ating puso? Ito po ba yung security ng mundo? Maybe mga papuri ng tao sa atin o ang kaharian ng Diyos? Ang sabi sa Matthew 6:33, ngunit unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Hindi po sinasabi dyan na unahin nyo ang church activities. Again, it doesn't mean na sinasabi na, sabi sa Matthew 6:33, dapat unahin ko yung pagsisimba, kailangan kong mag-review. Hindi po sinasabing ganoon. Ang sinasabi, we must seek yung kaharian ng Diyos, yung kanyang katuwiran, yung kanyang paghahari sa ating mga buhay. At lahat ng mga bagay, mga pangangailangan natin, yung mga material things, yung mga valuable things na iniisip natin na magbibigay sa atin ng security, ang Diyos ang siyang magpo-provide sa bawat isa sa atin. Sa atin pong pagtatapos, ang 2 talinghagang ito ay nagtatapos po sa isang desisyon. Uulitin ko, magkaiba yung kanilang karanasan. Yung isa, nakita niya lang, yung isa talagang hinahanap niya. Pero meron silang isang bagay na ginawa. Pareho yung kanilang ginawa. Pareho nilang pinili na makuha yung pinaka-mahalaga. Mga kapatid, hindi sapat na malaman lang natin yung sinasabing kaharian, no, marinig natin ang mensahe at humanga sa katotohanan na ito. Ang tanong sa atin, ano ang gagawin natin matapos natin itong matagpuan? Kung tayo po yung mangangalakal at natagpuan natin yung perlas, ano po yung ating gagawin? Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay walang katumbas na yaman. Wala po itong kapantay na halaga at walang hanggang pakinabang sa ating buhay. Kung tayo po yung mangangalakal at yung taong nakahanap nito, nawa maging tulad tayo ng taong nakakita ng kayamanan. Tulad ng mangangalakal na nakakita ng perlas na buong kagalakan niyang ibinigay ang lahat sapagkat natagpuan niya ang pinakamahalaga sa lahat. Sana po kung tayo rin, no, ay, of course, tayo ay mga tagasunod ni Kristo, mga Kristiyano, mga disipulo, kung tunay nating nahanap yung kaharian ng Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo, sana maranasan natin palagi yung kagalakan, yung kasiyahan, at pagbibigay prioridad sa atin pong Diyos, sa Hari ng mga hari, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa mabiyayang mensahe at paalala na naman po sa bawat isa sa atin. At tunay nga po kung natagpuan na natin yung pinakamahalaga at nakita natin yung kaharian ng Diyos at may kagalakan po tayo. Sana hindi po natin panatilihin na nasa atin lamang yung kagalakan na yon at yung nararanasan po natin ay maibahagi din po natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa mga nasa paligid po natin. Papatuloy po tayo sa ating pagsamba ngayong umaga. Ngayon po ay dadako na po tayo sa paglikom ng mga handog. Tinatawagan po ang mga tagalikom, kapatid na Elsa Go at kapatid na Noemi
Bolivar. Tayo po ay magsitayo. Aming lubos sa aming Jesus. Makakaupo na po ang kapulungan. Ngayon po ay dalako po tayo sa mga pahayag. Sa April 26, susunod na linggo po ang mga magsisiganap para sa ating Sunday worship, ang ating pong tagapagsalita, ang ating pong diakonesa Jubel Mondoy, ang ating presider, ang ating Pastor John Dave Angeles, ang aser po, kapatid na Raquel Bando at ang kapatid na Vicky Bispo. At nagpapatuloy po yung mga Sunday school po ng mga bata natin, kagaya po ngayon, nasa taas po sila. At sana po ay dalhin po natin yung mga bata po natin o mga kamag-anak natin ng mga bata para makasama po sila sa pag-aaral po ng Biblia. At every Wednesday po, ipinag-aanyaya po natin ang gawain po natin, prayer meeting at midweek. Ang online lamang po ito, mga kapatid, 7:30 ng gabi. At dito po ay makakasama po natin yung mga nais na makibahagi po sa ating mga panalanginan at sa pakikinig po ng mensahe. At mamaya po, after po ng ating worship, ay magpapatuloy ang ating Oikos meeting. Ay may grupo po ang kalalakihan, kababaihan, young adult at youth. At nawa po ay makasama po ang bawat isa. Ngayon po ay inaanyayahan po na tumayo ang bawat isa para po sa ating dalangin pastoral. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyong banal na harapan. Sa umagang ito, Diyos, ay nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na kabutihan sa bawat isang mga anak mo na naririto. Gayon din, Panginoon, sa inyong mga anak na nakatunghay online, ay patuloy, O Diyos, na inyong pagpapala ay patuloy naming nararanasan. Sa umagang ito, aming Diyos, ay patuloy naming inilalapit sa iyo ang inyong mga anak sa kanilang mga tanging kahilingan. Dalangin namin, O Diyos, ang magulang namin, si Nanay Ruby, Panginoon, sa kanyang maayos na kalusugan. Gayon din, Panginoon, kay G-Boy, ay bigyan niyo siya, Panginoon, ng kagalingan mula sa kanyang sakit. Gayon din, Panginoon, amin pong inilalapit sa iyo si Kuya Imo na patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan sa kanyang papagaling, mga treatment, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na manguna sa amin pong
magulang na ito. Dalangin namin, O Diyos, ang family ng Jack Eden, especially si Alpha, Panginoon, sa kanyang bakondasyon. Patuloy namin, Panginoon, na idinudulog sa iyo ang aming pong kapatid na ito, na inyo pong bigyan ng maayos na pangangatawan at maikprek, Panginoon, ang kanyang likuran sa pamamagitan ng kanyang mga gamutan. Dalangin din namin ang kapatid po ni Kuya Gilbert, si Sister Abigail, Panginoon, sa kanyang pagdadialysis, at dalangin namin ang inyong pagkakaloob sa kanya ng kalakasan at mga pangangailangan sa lahat ng ito. Dalangin namin ang pag-iingat niyo po sa kapatid ni Jack Zubel, si Mark Joseph. Inyo po siyang bigyan ng maayos na pangangatawan at kaisipan sa kanya pong pagtatrabaho at pagkalayo po sa kanyang pamilya. Dalangin namin si Love, Panginoon, gayon din si Miko, na sumapit, Panginoon, sa kanilang mga celebration sa buhay. Dalangin namin sila na ngayon ay nasa bakasyon. Inyo po silang ingatan, gayon din si Ivo, Panginoon, at sa mga darating na araw ay muli namin silang makasama. Dalangin namin ang kanilang mga hanap buhay, ang kanila pong magulang, ang daddy po ni Love, Panginoon, inyo po siyang bigyan ng kalakasan at inyo ipagkaloob, O Diyos, ang kanyang application for US citizenship niyo. Init, Panginoon, ingatan niyo po ang kanyang father. Dalangin namin ang amin pong kapatid, si Ate Carmen, Panginoon. Alam namin na may karamdaman, Panginoon. Dalangin namin siya, inyo pong bigyan ng kalakasan, kagalingan at maayos na pangangatawan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila nito ay kasama namin siya na ngayon ay nananambahan dito, Panginoon, sa inyong bahing sambahan. Dalangin namin si Talin sa kanyang pag-aaral, si Nick na nagtatrabaho, Panginoon, sa ibayong dagat, ang mga kaibigan po ni Ate Carmen. Dalangin namin sila, O Diyos, na inyong bigyan ng kalakasan, kagalingan, at pagpapala, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat sapagkat inyo pong tinugon ang mga panalangin ng ilan po sa kanila, O Diyos, at naniniwala kami na inyo ipagkakaloob din po ang kanilang mga panalangin. Dalangin din namin, O Diyos, si Teacher Leonie sa kanya pong trabaho. Inyo pong bigyan, Panginoon, ang aming magulang nito ng kalakasan, ng katiyagaan at katalinuhan, O Diyos. Kaya din po ang si atin, Panginoon, dalangin namin siya, inyo pong bigyan ng patuloy na desire upang ikaw ay makilala sa kanyang patuloy na pag-aaral na inyong mga salita, at gayon din ng kanyang buong pamilya ay patuloy pong ingatan at pagpalain. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong mga magulang na meron din pong karamdaman na hindi namin nasambit ngayong umaga, ang amin pong mga kapatid na may mga nais na makamit, may mga tanging kahilingan. Alam namin na mayroong kaming Diyos na siyang nakagagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Dalangin namin, aming Diyos, ang aming pong iglesia, ang aming mga ministeryo. Alam namin na sa lahat ng ito, ikaw ang amin pong napapapurihan. Ikaw ang amin pong napaglilingkuran. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong mga kamanggagawa, ang amin pong Pastor Arnold, ang Jack Zubel, ang Jack Eden sa kanilang mga paglilingkod, sa kanilang mga pangangatawan. Alam namin, katulad na nabanggit ng Jack Eden, ay hindi biro ang pag-edad, ang mga kalusugan, Panginoon, at sa kabila ng kanilang mga desire na makapaglingkod sa iyo, ay nakararanas sila ng iba't ibang mga sakit sa pangangatawan. Dalangin namin, O Diyos, ang aming mga bata, especially sa nalalapit na Vacation Bible School, ang aming pong student center na alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na maglilid. Bagamat dumaraan po kami, Panginoon, sa mga challenges, alam namin na ikaw ang siyang tutugon sa lahat ng ito. Dalangin namin, O Diyos, ang aming pong iglesia, ang aming pong community dito sa Santa Mesa, ang aming pong bayan, Panginoon, na siyang dumaranas ng iba't ibang mga challenges at dagok din po, Panginoon, sa amin pong pamayanan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkilos at nawa ay katulad ng mensahe na amin pong napakinggan sa aming mga buhay, na kami ay nakasumpong ng pinakamahalaga sa amin pong buhay na ito. Ay asamin namin, O Diyos, na ikaw ang siyang aming pangunahin sa aming buhay at makita sa amin ang kaligayahan, ang kasiyahan
na makapaglingkod sa iyo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga panalangin na ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Mari na pong maupo ang kapulungan. At kung sino po yung mga dumating sa kanilang mga kaarawan, mga anniversary o may tanging pasasalamat, ay mari pong dumako sa harapan upang maipanalangin po ng ating pastor. Sige po, samahan natin po ang ating kapatid na siyang dumako sa unahan. Aming Diyos, salamat po sa inyong kabutihan sa amin pong kapatid na ito na dumako sa unahan. Naranasan niyo, O Diyos, ang inyong kabutihan at pagpapala at sa pagkakataong ito, Panginoon, ay pakabanalin niyo po ang kamay na inyong lingkod sa pagbabasbas sa amin pong kapatid na ito. Tayo po ay magsitayo para po sa ating doxology. At ang Espiritong Banal, mga nilalang. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ng patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangunguna, pagsubaybay, pakikipisan, kaaliwan ng diwang banal ang siyang manguna sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.